Dahil sa mga nangyari nung nakaraan, ilang bahagi ng Marilake ang naging restricted para hintuan o tambayan. Ganun pa man, bumiyahe pa rin kami papunta rito kasama ang angkas at ang bossing ng lahat ng malakas na si Boss George para sa advokasya na make Marilake safe again. So tara, samahan nyo kami sa aming naging biyahe dito sa Marilake. Pasado alas 5 ng umaga nang nakaalis kami dito sa Quezon City para pumunta sa meeting place kung saan mag-uumpisa ang rides. Makalipas ang halos 30 minutes na biyahe, narating na natin ang lugar. Pero bago ang lahat, nagpagas muna tayo dito sa harap ng Angkas Tagumpay Center sa Ortigas, Cainta. Full tank na worth 170 pesos. Pwede na yan sa balikan na biyahe. At kalaunay, pumasok na rin tayo. Marami na rin kaming naabutang kasama na naghihintay. Wala pa kaming almusal. Buti na lang at meron ditong libreng tinapay at kape na magsisilbing laman siya namin sa ngayon. Habang naghihintay kay Boss George, nagkaroon muna ng konting orientation para sa mga dapat gawin. At syempre, kasama na dyan yung paghingi ng gabay kay Lord para maging safe ang biyahe. Konting minuto lang, dumating na rin si Boss. Ang hinihintay ng lahat para sa rides na to. Syempre, di rin mawawala yung konting paalala na mga dapat sundin pag nasa kalsada na. Sa mga gantong pagkakataon, di pwedeng lumipas to ng walang picture taking dahil bihira lang to mangyari. Hello guys, sa Make Marilake safe again, okay? After that guys, gear up na at maya lang nagumpisa na ang biyahe. Dito tayo sa bandang unahan na kung saan makakasabay natin yung mga vlogger ng Angkas. Kasabay si Boss George syempre. Mula dito sa Cainta, babiyahe papuntang Shell Buso-Buso para sa first stop. It's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light, we grow. You get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you. Ito naman yung naging ruta namin. Mag-aalas 8 na nang narating namin ang Shell Buso-Buso. Kaya naman naka-experience pa kami ng konting traffic. Pagdating dito, grabe, napakadaming tao. Siguro dahil sa linggo ngayon at talaga namang nagkakaisa ang lahat sa advokasya. Good thing din na nakapagpagas na tayo bago umakyat kasi kung nagkataon, ito yung pila na bubunuin natin. Pero napakaganda ng mga sasakyan dito guys. Tingnan nyo naman no. At dahil napaka-crowded, saglit lang kami rito at napagdesisyon na ng grupo na tumuloy na sa pupuntahan. Kaya naman dahan-dahan na kaming nagsialisan. Grabe din yung suporta guys, talagang dinumog ngayon ng tao. Iba't ibang kulay, iba't ibang pinanggalingan at iba't ibang tao nagkaisa para sa iisang hangarin at saloobin na sana wag gawing racetrack ang napakagandang lugar na maaaring mapuntahan dito sa Marilake sa Tanay. Habang binabaybay namin ang daan, di namin napansin na napag-iwanan na pala kami ng mga kasama. Medyo bitin din kasi talaga yung motor natin na Honda Beat guys, lalo na sa akyatan, may backride pa. Dagdag mo pa dyan yung matataas na sisi ng motor na kasabayan, talagang hirap makasabay. Ganun pa man ay ginuha ko itong oportunidad para kumuha ng konting aerial shot dito sa Palo Alto. Napakakalmado at napakasarap pagmasdan ng tanawin dito na para bang sa mga paintings mo lang talaga makikita. Patunay lang yan na mayaman ang Pilipinas pagdating sa natural na kalikasan. Kaya naman di mo masisisi ang tao kung ba't binabalik-balikan to nila. Pag napunta kayo rito, matik na ang picture, sabay ad story, sabi nila. Ang totoo, napakaganda ng lugar. Yung ibang tao lang talaga yung magulo. Konting shot lang pala to guys. Bawal na daw kasi tumambay ng matagal. At ayan guys, tumuloy na nga ulit kami. Grabe, malamig na talaga banda rito. Malapit na pala to guys sa tinatawag na Devil's Corner at Manukan. Napansin namin na konti na lang yung mga maniniyot. Di tulad ng dati na bawat kurbada ata meron. Hanggang sa narating na namin itong Devil's Corner. Ito pala yun guys, yung mga nakikita nyo sa social media na mga may nagbabanking. Totoo naman na napakaganda pero kayang-kaya dumaan dito guys nang hindi nagbabanking. May outpost na rin ang pulis dito na nagbabantay. Pagdating dito sa Manukan, ganun din yung sitwasyon na kinakailangan para sa safety ng mas nakakarami. Sa pagpapatuloy pa, napansin namin itong si ate na tila ba nakaka-relate kami sa ginagawa nila. Ganyan din pala kami kumuha ng shot guys para sa di nakakaalam dahil sa wala pa kaming Insta360. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. Kung mapapansin nyo, talagang hindi nakakasawa tingnan yung mga view na nasa paligid at legit na wala nito sa kamay nilaan. Ilang beses na rin kami nagawi rito at masasabi ko na hindi rin talaga nakakasawa balik-balikan yung lugar. Tanawing natural, sariwang hangin at napakaganda pa ng kalsada syempre. Konting kembot pa ay narating na namin itong venue URS Tanay sa Google Maps na kung saan hinanap muna natin
natin yung mga kasama dahil sa napag-iwanan tayo kanina. Maya-maya lang nagumpisa na ang event. Sa mga gantong ganap, di mawawala yung programa na kung saan may nagsasalita sa harap ng maraming tao na syempre kinakailangan natin pakinggan para sa mga aral na maaari nating makuha. Isa sa mga magsasalita rito, si Kuya Kim Atienza, si Senator JB Ejercito, si Boss George at marami pang iba. Hanggang sa nagsalita na si Boss, syempre kinakailangan natin pakinggan yan. Good morning mga kagulong! Kamusta kayo? Nagkape na ba kayo? Alam mo, napakasarap ng empanada ni Senator JB. Sana ko The best ng Marilake. Maraming salamat sa lahat ng efforts nyo sa Marilake. At nandito lahat yan para supportahan kayo sa efforts nyo. At tuloy-tuloy lang po ang suporta natin to make sure that Marilake is safe again. Sa 8 years natin, 8 taon natin pinaglalaban ang karapatan lang ng motorsiklo. Kasama na po yung MRO. Hindi po sila nawala. Mula sa lahat ng mga unity ride, hanggang dito sa Marilake, hanggang sa doble plaka po na pinaglaban natin kasama si Senator JB. Natanggal na rin po yung plaka sa harapan. Pasado na ang doble plaka. Ulitin ko wala ng plaka sa harapan ng motorsiklo. Palakpakan natin si Senator JB. Tamang-tama yung sinabi kanina, maliit lang ang porsyento ng mga nagmomotorsiklo na pasaway. Kayo ang patunay dito. Lahat po tayo umakyat ng Marilake, napakadisiplina po natin paakyat dito. Yan po ang buhay rider. Napatunayan natin, pag may training ang nagmomotorsiklo, siya ay susunod sa daan, siya ay susunod sa patakaran, at siya ay isang magaling na rider. Dahil po sa training natin, ang angkas po at ang motorcycle taxi ay pinakamataas na safety training sa buong Asia. Hindi lang po Pilipinas. Ibabalik natin yung dangal sa pagmomotorsiklo. Ito mga insidenteng to, hindi mabubuwag ang tingin ng tao sa motorsiklo. Iaangat natin ang tingin sa kanila. Magtutulungan po ba tayo dito? Yes! Nandito ako para isulong ang karapatan ng pagmomotor. Isulong ang kabuhayan natin. Nakadepende, nakasalalay sa motorsiklo. Marami sa atin na kapatid natin, hindi lang dito sa Metro Manila, pero sa buong Pilipinas. Gaano ka-importante ang motorsiklo sa kanila? Sobrang importante, critical. Ito ay parte ng hanap buhay. Kaya napaka-importante ng pagdalo nyo dito. Hindi lang po ito, make Marilake safe again. Ito po ang proteksyon ng kabuhayan at kinabukasan ng maraming kapatid natin ang kagulong sa buong Pilipinas. Kaya itaas natin ang noo natin sa pagiging rider at ipakita natin sa buong Pilipinas na first class citizen tayo ng bayan! Maraming salamat po sa inyo. O diba, talagang totoo naman na napakaliit lang ng porsyento ng mga pasaway sa kalsada kumpara sa dami ng riders na may disiplina. Sunod na nagsalita ay si Kuya Kim kung saan na-share niya kung ba't kamote yung tawag sa mga kamote. Di daw yan tungkol sa kamot ulo. Kumbaga nung unang panahon daw, pag pasaway yung estudyante, sinasabihan ng go to your home and plant kamote. Kumbaga sila yung mga riders ngayon na wala sa ayos yung pag-drive. Yun lang naman guys, nakiisa rin pala sa ganap na to si Sir J. Taru. Mainit na at malapit na rin mag-lunch nang natapos ang event. Kaya ito, nag-prepare na kami para makaalis at pumunta sa kakainan. Kasama syempre ang mga malalakas, ang grupo ng angkas. Bumiyahe lang kami ng saglit papunta sa spot na to. Kung di ako nagkakamali, dito to sa Tanay Highlands. Napakarami namin dito guys, talaga namang kaaya-aya sa mata pagmasdan. Maya-maya, na-serve na rin yung pagkain. Tara, kain guys!
Pagkatapos ay nagpaalam na rin sina boss. Hanggang sa maya-maya lang, sumibat na rin tayo. Medyo ramdam na rin namin ang init ngayon guys. Ine-expect ko pa naman na malamig sa Tanay ngayon. Pero all goods lang yun. Sa biyahe namin pabalik ay nadaanan namin ulit itong Manukan na tila ba nakakalungkot pagmasdan na yung dating masigla at masayang lugar tila nabalot na ng katahimikan. Pero ganun talaga, kailangan nating tanggapin. Sunod naman itong Devil's Corner. Habang bumabiyahe pa uwi, napitikan pa tayo ng maniniyot na kapwa natin Bicolano. At oo, legit, mga taga Catanduanes din sila mismo. Support natin yung page nila guys. Maraming salamat po.